Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, ating kukumustahin at pag-uusapan ang online lending app na ang pangalan si Sadacash. Si Sadacash ay ginawa na po natin ng review noong 2 years ago na. Nandyan sa baba, 2 years ago. To be exact, noong July 31, 2021. At that time, si Sadacash ay pula ang kanilang team, ang kanilang kulay, yung pin plates nila, kulay pula. Ngayon po, ang bagong Sadacash ay blue na. Tapos parang clown yung logo nila. So, isa ito sa mga nirekomenda din ng ating mga viewers na gagawa tayo ng update kung ano na ba nangyari kay Sadacash. May pagbabago ba na nangyari mula noong 2021, July 2021, ngayon ay mahigit 2 taon na. So September na po tayo 2023. So kaya po sila ni-request dahil yung nag-request nito ay nakaranas po ng hindi maganda kay Sadacash. Well, lahat po ng mga online lending app na loan shark ay talagang hindi po maganda ang pakikitungo nila sa inyo kahit for several months or several weeks, kasi ang Sadacash 7 days lang din ang term nito. Pag hindi po kayo sumunod sa patakaran at sa agreement na dapat kayo magbayad sa due date, yun, ang mangyayari sa inyo talaga ay mapahiya. So, balikan natin ang 3 factors na kino-consider natin kung nag-review po tayo ng online lending app. Unang-una, ang factor number 1, dapat rehistrado po sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po hindi siya loan shark. Pangatlo, dapat po hindi data privacy violators. So, itong si Sadacash ay mula noon hanggang ngayon ay still rehistrado pa rin ito kay Securities and Exchange Commission. Ang lending company na nasa likod kay Sadacash ay si Convenience Cash Lending Corporation. Nakalagay po yan dyan sa kanilang app name. Kasunod ng kanilang app name ay ang kanilang mother company. Yun po yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. So, nakakuha ng check si Sadacash. Pero pagdating dito sa factor number 2, yung pagiging loan shark, pasado kaya si Sadacash? So, mula noon hanggang ngayon ay hindi po nagbago si Sadacash. Loan shark pa rin siya. Pag sinabing loan shark, malaki pa rin ang kanilang processing fee at may kataasan pa rin ang kanilang interest rate. At hindi din nagbago. Wala pong pinagbago doon sa loan term na pinapairal nila. 7 days pa rin at 14 days. So, napakaiksi, tapos ang laki ng halaga na hahabulin mo para maibalik mo agad yung pera. Kasi doon talaga magkakaproblema kapag hindi nyo po sila binabayaran. Pag good peer kayo, hindi talaga kayo very rare cases lang po na magka-problema. For example, nagbayad kayo and then hindi po pumasok doon sa kanilang app or hindi nag-update ang app nila. So, which is din yan, very common din yan sa mga loan shark na online lending app dahil nga yung mga system na ginamit nila ay kadalasan dyan marami pong bug. Ang mga kasi nila, mga developer din excuse me, ng app ay hindi rin ganong kagaling at yung support din ay wala din masyadong magandang ginagawa. Magtataka kayo, so dito pa lang sa ratings ni Sadacash napakababa, 2.8, pero ang total number of downloads nila ay more than 500,000. Ganon ka, mukhang galit na galit yung mga tao sa kay Sadacash. So, red flag yun. Masasabi natin na hindi maganda dahil sa ratings nila. Sobrang baba ng ratings. At kayo na po ang magbabasa ng mga feedbacks po mula po sa kanilang
mga borrowers. At imaginein mo ha, sa 500,000 na total number of downloads, more than 2,000 lang ang nagbigay ng feedbacks. Hindi talaga maganda tong app na to. So, X po siya sa pagiging loan shark. Dito tayo sa sa factor number 3, yung pagiging or nag-violator ng data privacy. Ano ba yung violation nila? So, yung mga isinumiti ninyong mga personal information ninyo at iba pang mga, lalo na yung ID, ay gagamitin po nila yan laban sa'yo. So, kung kayo po ay hindi sumunod sa patakaran na magbayad kayo sa due date, ibalik niyo yung pera within 7 days, doon papasok yung pag-violate nila dahil si Sadakas ay gumagamit din ng third-party collectors. May taga-kolektang ibang company at alam naman natin sa mga hindi pa alam at yung alam na iba ang mga third-party collectors dahil talagang mamumuwersa po sila na maningil. At paano ba nila ginagawa yon? Unang-una, kukulitin ka sa mga text messages at mga tawag. Sagutin mo man sila at makiusap ka na bigyan ka ng ganito, ganyan, magbabayad ka pag may pera na or na-delayed yung sahod mo or na-delayed yung padala sa'yo, hindi yan sila maniniwala, hindi kayo pakinggan. Walang mangyayari. Kaya kung wala ka ng bayad, mas mabuting huwag mo na lang sagutin para hindi ka masaktan. Kasi pag nagsalita po yan sila, pag nakausap niyo po yan sila, para kayong kakainin ng buong. Yan yung mga yan yung mga online lending app ng mga loan shark. Lalo na ito si Sadakas, isa din po ito sa mga loan shark na hula. Kaya expect the worst po pag hindi kayo nakapagbayad or nag-overdue kayo. Sigurado talagang mangungulit at hindi lang doon matapos kundi haharasin kayo. Paano ba? Marami pong pambabanta ang gagawin nila. Yung mga salita nila sa text at sa mga tawag ay kakainin talaga kayo ng buong buo. Tapos ipapahiya kayo sa mga contacts ninyo. Lahat ng mga pinonebook ninyo sa inyong cellphone, makakatanggap po yun ng text na ito si so umutang sa amin, hindi nagbayad, kayo ang ginawa niyang co-maker, kaya kayo po ang magbabayad. Hanggang noon parang binabaliktad nila yung story at ang lalabas na masama kayo. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa pangungutang sa mga online lending app, lalo na pag sinabi namin loan shark. Pag sinabing loan shark, wala, expect the worst talaga yan. Oo, sisirain talaga yan nila yung bait ninyo. Marami sa inyo ang masisiraan ng bait, hindi na makatulog ng maayos, hindi mapakali, hindi makakain. Lalabas na yung anxiety, depression, stress, at ano pa. Kaya mahirap po talaga umutang sa ulang. Mula pa noon hanggang ngayon ay hindi talaga nagbabago ang tingin namin sa mga loan shark na online lending app na hindi talaga sila magandang uutangan dahil wala po itong magandang maitutulot sa inyo. Kahit financially kahit natulungan kayo ng 7 araw, natulungan kayo, pero yung balik naman doon, yung balik naman sa kanila, pagbalik mo sa kanila sa pera, more than 100% po ang kinikita nila mula sa inyo. So, para yun? Tulong ba talaga yun or scam yun? Sa madaling sabi, parang ini-scam kayo. Ini-scam kayo nila ng harap-harapan. Kaya hindi po talaga kami pabor sa mga online lending app. Mayroong nabibilang sa kamay. Dalawa lang ang ating highly recommended. Ang Tala at saka Village. Maliban sa kanila, wala na. Mayroong medyo maluwag-luwag pero considered pa rin na pera-pera pa din ang nila, ang habol nila sa kanilang mga borrowers. At okay lang sana kung nagbibigay din ng palugit pero wala talagang para kang ipitin kapag hindi ka nagbayad sa iyong due date. So again, maraming salamat po sa lahat at shout out po sa aking mga viewers. Please huwag kalimutan pong i-like and share para marami po makakaalam na ang mga online lending app
lalo na yung mga loan shark, ay hindi talaga makakatulong sa ating mga kababayan o sa ating mismo. Ano lang, hihigupin lang nila yung ang ating mga pera, yung mga excess natin pera. Kung naghihirap ka na ngayon, kung papasok ka sa mga online lending app, mas lalo pa maghihirap. Yun yung reality yun. Kaya wag po kayong padadala sa magandang description ng kanilang app sa Play Store or yung mga advertisement na kasalungat naman doon, yung mga totoong mangyayari kapag na-approve na po kayo ng loan. So again, shout out sa lahat, sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po. Paalam.